Hello, magandang gabi, no? Gagawin ko separate video to. Meron akong content sana ngayon, pero bukas na lang yung content ko na yon, no? Mas gustong-gusto ito. Ang dami nag-request sa akin eh. Pero mamaya ayun ano, meron muna ako isisingit dito. Ito yung request ni Mark Kevin Kalutong ha. Baka mamaya kasi akong pagbintangan nyo, sabihin nyo naninira na naman ako. Ito yung ni-request sa akin, yung video ni Ponggoy. Yung Red House sa Batangas. Ito yung pinuntahan nila Just Clint, no? Kasi sabi niya dito, baka pwede pa-react ito, may kamay kasi sa bintana, hindi niya ata napansin. Bandang 325 timestamp. So tingnan natin yun. Yung sinasabi na video. So ito yung video. Lagay muna natin. Ano yun? Uy! Andito ako ngayon sa bahay na pula dito sa Batangas. Creepy dito. Ang dami ko kasing nababalitaan na meron daw tikbalang dito. 323 ano yung timestamp. Sige, panoorin muna natin. Meron talaga. Marami rito. Nakaranas din ako ng ngingilaw. Ang nangyayari, habang nanguhuli ka, binubulabog ka. Babatuhin ng tubig, lalabuin bago maghahapayan ng puno. Talaga naganap dito. Hindi pa ako nakakapasok sa loob ng bahay. Biglang nagloko ang aking ilaw. Wala kasing daan dun sa dun sa unahan. So, dito tayo sa likod dadaan. Hindi ko siya mapatay. Ano yun? Opo. Alam mo yung pakiramdam na nasa gitna ka ng maraming puno, tapos nag-iisa ka. Yung feeling mo may mga nakamasid sa'yo. Tapos may makikita ka dito sa gilid na parang may mata na nakasilip. Tapos biglang marirealize mo, sapot pala yun. Tapos matatawa ka na lang kasi tinatakot mo yung sarili mo. Na-experience mo na yun. Nagdulo ko na yung ilaw ko. Nagbablog lang po. Hindi ko alam kung lumakas yung hangin eh. Ayaw na niya mamatay. Huy! Ano nangyayari sa'yo? Dito habang ine-edit ko tong video to, napansin ko yung pagaspas ng halaman dun sa labas. Ang nakakapagtaka lang dito ay hindi gumagalaw yung halaman na malapit sa akin. Yun lang halaman na yun na malayo ang gumagalaw at ang lakas ng pagaspas niya. Tapos dito makikita mo si Ponggoy na napansin na niya yung halaman. Kaya nga sinabi niya to eh. Hindi ko alam kung lumakas yung hangin eh. Ibig sabihin nakikita niya humahampas yung malaking halaman na yon pero wala siyang nararamdamang hangin na humahampas sa katawan niya. Naalala ko tuloy yung kwento kanina ni Tatay Kid. Nakaranas din ako ng ngingilaw. Ang nangyayari, habang nanguhuli ka, binubulabog ka. Babatuhin ng tubig, lalabuin bago maghahapayan ng puno. Talaga naganap dito. Ngayon di ko alam kung saan ako matatakot dito. Doon sa halamang humahampas dahil walang hangin o doon sa halamang hindi gumagalaw kahit malakas yung hangin. Ikaw, ano sa tingin mo? No, tinanong tayo ha, ano sa tingin ko? I-review natin ano yung gumalaw. Actually, inuunahan niya na yung mga magde-debunk eh. I-rewind natin ng konti. Kasi for me, yung ginagawa niya, for me yung ginagawa niya, diversionary na lang itong pag kunyari hindi yung may trouble siya sa ilaw niya. 'Di ba? Tama ha. Takot pala yun. Tapos matatawa ka na lang kasi tinatakot mo yung sarili mo. Na-experience mo na yun. Nagdulo ko na yung ilaw ko. Nagloloko daw yung ilaw niya pero kung makikita mo pinipindot-pindot niya lang naman. Hindi naman talaga nagloloko. Nagbablog lang po. Tapos dito, yung ungol hindi ko napapansinin yun Kasi pag may na-establish tayong fake dito, fake na lahat yan. Kasi dito sa video na to, ang dami nangyayari eh. Isa sa mga red flag, hindi ko sinasabing fake pag maraming nararamdaman sa video or maraming nagmamanifest sa video. Red flag lang naman. Kasi kadalasan yung mga peke ganyan eh. Busog na busog ang video sa pagpapakita. So dito, nakikita mo, inamin niya naman na tinitingnan niya na yung sanga. 'Di ba? Pero
Hindi ko alam kung lumakas yung hangin eh. Sakalang gumalaw men eh. Tiningnan mo na yung sanga, ibig sabihin, parang may ina-anticipate ka na doon. Hindi pa siya gumagalaw nung tiningnan mo. Nagdulo ko na yung ilaw ko. Contrary dun sa explanation mo kanina na tiningnan mo na siya dahil gumalaw. Tingnan mo ha. Nagbablog lang po. Hindi pa gumagalaw oh. Nakikita nyo ba? Hindi pa siya gumagalaw. Lumakas Nung tiningnan mo, saka lang siya gumalaw nung saktong nasa frame ka na. Nasa frame na yung halaman. Na yung ilaw na minamanipulate mo na yan, diversionary na lang yan na kunyari, inaano-ano mo. Uy! Ano nangyayari sa'yo? Dito habang ini-edit. Alam mo naman kung paano i-operate yan eh. Parang pinalalabas ni Ponggoy kasi na may trouble yung ilaw niya. Yung to, napansin ko yung pagaspas ng halaman dun sa labas. Ang nakakapagtaka lang dito ay hindi gumagalaw yung halaman na malapit sa akin. Yun lang halaman na yun na malayo ang gumagalaw at ang lakas ng pagaspas niya. Tapos dito, makikita mo si Ponggoy na napansin na niya yung halaman. Kaya nga sinabi niya to eh. Hindi ko alam kung lumakas yung hangin eh. Ibig sabihin, nakikita niya humahampas yung malaking halaman na yon, pero wala siyang nararamdamang hangin na humahampas Hindi pa humahampas bago ka makapunta dyan sa tagpo na yan. Sabi niya kasi ibig sabihin, Nakikita niya humahampas yung malaking nakikita na daw yung humahampas. Hindi. Saka lang gumano nung nasa frame na yung halaman. Red flag number 2. halaman na yon, pero wala Hindi, tinatanong niya kasi kung anong sa tingin daw nating nanonood eh. E di yun ang tingin ko. O, move on tayo dun sa hangin na susunod na humahampas sa katawan niya. Naalala ko tuloy yung kwento kanina ni Tatay Kid. issue. Forward na natin. Agahapayan ng puno. Talaga naganap dito. Kasi saktong-saktong pag may ito, napapansin ko dito, saktong-saktong dun siya nagkaroon ng trouble eh. Or dun niya inaano yung ilaw niya sa tapat nung gagalaw. Diba? Tingnan natin kung mangyayari yan sa susunod. Hindi ko pa napapanood to eh. Hindi ko alam kung saan ako matatakot dito. Doon sa halamang humahampas dahil walang hangin o doon sa halamang hindi gumagalaw kahit malakas yung Forward na natin yan. door. Habang pumapasok ako sa Ang issue dito yung kamay daw na nakita. So, papasok siya doon sa loob ng bahay, no? bato, nakatatak pa rin sa aking isipan ang mga kwento ni Tatay Kid. Lalong-lalo na dun sa kwento niya tungkol dun sa tikbalang. Yung habang nagpapailaw daw siya sa labas, tapos meron mga nagwawasiwas ng mga puno. Siyempre, kamay lang naman ang pwede mong gamitin sa pagwasiwas ng puno. Paano kung mangyari sa akin yun? May hawak din akong ilaw. Natatakot na tuloy ako. Kagaya nito, merong bumungad sa akin kinagulat ko. Daga! Na nakakulong. Bakit mo pinansin yung object na yan? May mangyayari ba dyan sa object na yan? Ayan, may mangyayari ba siya sa mukha na yan? Parang nakakadala na every time na lang na may mapapansin ka, feeling ko may mangyayari eh. So, may nakita akong bote ng beer, mga malilit na kalat gaya ng upos ng sigarilyo, kaisang tubo. Grabe, ang laki ng tubo. Ang galing oh. Ako gusto ko yung ganito, yung may bar. Oo, kasi dito napatigil ako kasi parang may kulang. Parang may hawak ako dito kanina. Siguro na lang. Sabi sa inyo eh. Sabi sa inyo, kanina dinaanan niya yun eh. Feeling ko may mangyayari doon eh. Nawala yung bilog, di ba? Pero kasi dito, men, hindi continuous ang shot mo, puro cut eh. Dahil puro cut yan, hindi namin alam kung may nagtanggal nun o wala. Di ba? Pero malay mo. Nasabi mo naman dito baka gumulong eh. Or baka nalaglag eh. Leo, ako gusto ko yung ganito, yung may bar. Oo, kasi dito napatigil ako kasi parang may kulang. Parang may hawak ako dito kanina. Siguro nalaglag na lang. Kasi kusina. At least kahit pa paano sinabi niya, baka nalaglag. Tapos dito lalagyan yung pagkain. So simple lang yung bahay. Liit lang, parang lang siyang bachelor's house. Dito bigla may kumuha ng atensyon. Ito yung kamay na tinutukoy. Sa bintana, tama. Ko. Meron ako nakita sa Yun, oh. Meron ako nakitang bote ng gamot. Alam niyo naman, marami kong kasamang kulang sa gamot, kaya parang naisip ko baka pwede ko ibigay sa kanila to. Siguro galing to dun sa mga dating nakatira dito. Usually yung mga gantong gamot, mga vitamins o kaya yung mga maintenance. Napansin nyo kanina, nung may gumagalaw na sanga, ganyan din siya katagal na ine-examine yung hinahawakan niya. Sinasadya ni Ponggoy ito eh, na magbabad dyan eh. Kasi nung kinuha niya yung bote na yan,
Kung tutusin, dapat hindi mo na pinapansin yung bote na yan eh. sa binta. Meron ako nakitang bote ng gamot. Alam nyo naman, marami kong kasamang kulang sa gamot, kaya parang naisip ko baka pwede. Marami daw siyang kasama kulang sa gamot. Parang nonsense na yung ano, yung sinasabi niya dito. Magkaroon lang siya ng sasabihin dyan sa bote na yan. Na kung tutuusin, wala naman dapat sasabihin. Ba't yung tubo, wala ka nasabi doon sa tubo? Doon sa boteng nakakalat, wala kang nasabi doon. Saktong-sakto, dyan sa may bintana, ang dami mong sinasabi dyan sa bote na yan. Ibig sabihin, kaya may sinasabi ka dyan, gusto mo talaga ipakita itong kamay na to. Gusto mo magbabad dyan sa time, sa may kumuha ng sa attention. part na yan. Meron ako nakita sa binta. Meron ako nakitang bote ng gamot. Alam nyo naman, marami kong kasamang kulang sa Diba? gamot, kaya parang naisip ko baka pwede ko ibigay sa kanila. Siguro Tapos dito, kinrap niya na. Na kahit hindi mo naman i-crop yan, nagigets namin bote yan eh. Pero bakit kailangan mong, kaya parang naisip bakit kailangan mo i-crop yan? ko baka pwede ko ibigay sa kanila. Siguro galing to dun sa mga Diba? Bakit kailangan mo i-crop? Kasi nga, no-overexpose na yung kamay dun. Kapag gagawa ka kasi ng, ng peke, diba? Ako gumawa na ako ng peke eh. Napanood nyo naman, diba? Yung may nagpakita. Diba? Ang art kasi yan, dapat saglit na saglit lang magpapakita yan. Huwag nyo ibababad. Eh katulad nito, siguro feeling ni Sir Ponggoy, kulang sa gamot, kaya overexposed na yung kamay niya doon. parang naisip ko baka Diba? Yung kamay dun sa... Nakikita nyo ba yung kamay para maliwanag tayo, ha? Ito yung kamay, oh. Yan, oh. Nasa bintana. Pag izoom mo yan, yan, oh. Nandito sa corner ng bintana. Ay, sorry, hindi pa na. Yan, oh. bigla may kumuha ng attention. Ito, yan. Meron ako Diba? nakita sa binta. Yan yung kamay, oh. Ang bote ng Nung nakita yan, Alam nyo naman, marami kong kasamang kulang sa gamot, kaya parang naisip ko baka pwede ko ibigay sa kanila. Siguro galing to dun sa mga dating nakatira dito. Usually, napaka-weak nung adlib mo na yon, yung may mga kasama akong kulang sa gamot, pwede ko ibigay sa kanila. Eh, bote yan, men, eh. Halatang nag-made up ka na lang ng sasabihin mo para ma-justify kung bakit ka nagtatagal sa pwesto na yan. Pero ang totoong reason kaya ka nagtatagal sa pwesto na yan, para para makita yung kamay. o kaya yung mga maintenance, usually yung may mga sakit ang mga gumagamit dito, o kaya yung mga galing sa opera. Ang, nakita yung kamay, di ba? Yun, lapit lang. So, ang gagawin natin dito, baka mag-ano lang tayo, mag-ghost tube, kasi maliit. Di ba? Sa akin, kung akong tatanungin nyo, ito ay fake. Ngayon, ang sasabihin nyo, hindi, for entertainment lang naman kasi yan eh. For entertainment lang naman eh. I-declare mo sa video mo. Kahit pa sabihin, meron ba nakalagay dito sa description? Di ba? May mga naniniwala, oh. Oh, may kamay do sa 323 start. Di ba? Pero hindi ka naman nagdedeklara na ito ay for entertainment. Alam mo ang problem dito, kaya ito yung nagtanggol dati sa sa mga fake dati eh. Sinabihan, nagalit pa nga yung Team Kilabot nun sa sinabi nito dati. Sabi niya gano'n, yung mga legit daw na ghost hunter ay mga walang lasa daw yung video. Yung mga fake, at least daw may flavor. Pero dito kasi men, di ba? Kung entertainment yan, i-deklara mo. Kasi alam mo, katulad yan, pumunta ka doon sa bahay na pula na pinuntahan din ni Just Clint. Kapag gumawa ka ng kalukuhan dyan, ito Sir Joko, Ma'am Paula the Explorer, Sir, anong name? Sir Boy Patatas, at yung mga kasama nyo pa. Ito yung gusto kong maintindihan nyo sana. Kapag gumawa ng kapikean doon sa spot na yon, at kayo pumunta din doon, katulad nila Sir Just Clint, kayo pupunta dyan, at na-booking na ito pineke niya. Lahat ng pupunta dyan, peke na. Kasi madadala na eh. Paano kung nakakuha kayo ng totoong ebidensya? Sayang. Hindi na maniniwala sa ginagawa nyo. Di ba? Kasi kung sasabihin nyo naman na for entertainment yan, di ba? Oy, ito katuwaan lang ha.
Yung ganyan ginagawa niya. At least kung makakuha man kayo na ng totoong ebidensya, pwede niyong bawiin na, uy, wala sa script yan ah. Pero pag ganyan, ito yung sinasabi ko eh. Hindi nyo alam, kahit kayo nag-i-enjoy kayo sa ginagawa nyong pamimeke, kasama yung mga yung mga nagsiseryoso sa larangan na to. 'Di ba? Lahat, ibig sabihin, lahat na lang, ganyan na lang ang ginagawa siguro. Pag ganyan. Paano yung mga namumuti na ang mata sa kakaabang ng ebidensya? Kasi ang pag-ghost hunting, nakikita nyo naman sa mga videos nung talaga ayoko sabihin legit, ano? Baka sabihin kasi masyadong righteous pagka legit eh. Pero pag nakikita nyo sa mga videos nung mga nagsiseryoso na ghost hunter, patsagaan eh, namumuti na nga ang mata. Wala pang makuhang ebidensya. Tapos itong mga to, kada lakad, biglang may nangyayari. Binababoy nyo naman yung larangan. Diba? Pwede naman maging entertaining yung video nyo nang hindi naman kayo gumagawa ng ganyan. Diba? Mahilig naman kayo magpatawa eh. I mean, diba? Maligaya naman yung mga taong nanonood sa inyo na natatakot kayo, nakakatawa kayo pag kayo ay natatakot. Pero yung gagawa kayo ng ganyan, sa akin 100% fake to. Ngayon, kung paninindigan yung totoo yan, di bahala kayo. Dadating ang time, pag nagkaaway-away kayo niya, ibubuking din kayo niyan. Ng mga kasabot nyo niyan. Di bahala kayo, no? Alam niyo naman sa sarili yan, pagdating na pinanindigan niyo yan, hindi naman na yung tao niluloko niyo, di sarili niyo na lang. Di ba? Inaayos nga natin tong Hindi naman kayo pinapagbawalan na mag-video. Mag-video ko, pero idideklara nyo lang sana. Di ba? Pero kung ganyan, just imagine. Paano yan? Pumunta si Just Clint dyan. Di baka pag may nakuhang ebidensya si Just Clint yan, iisipin din ng mga tao, pineke na rin. O sila Sir Joko Loco. Pumunta na ba sila Sir Joko dyan? Nakakakulab mo pa si Sir Joko Loco. Sila Dax. Yan kasi yung yan kasi yung problem pagka may katulad sa amin kaya ako to be honest kaya dumistansya na rin ako kay Sir Shaman kasi may hindi siya inayos na problema. 'Di ba? Bagamat kaibigan ko naman si Sir Shaman. Kasi naapektuhan kasi yung iba pag may ginagawang mga ganitong bagay. 'Di ba? Alam niyo naman yung issue kay Sir Shaman, 'di ba? Hindi ko na yung tungkol doon sa caretaker na hindi nabayaran. I don't know kung anong justification niya doon. Kasi every time na may pupunta na lang doon sa location kasi, laging kinikwento ng caretaker yon. Kilala kasi nakasama namin si Sir Shaman. Hindi alam kasi nung tao na, hindi kasi alam ng mga tao na yun ay pangalawang punta niya doon na hindi kami kasama. Hindi siya nagbayad. Kaya pag may mga ganon, dumidistansya na lang kami. Kasi nakaka-bad trip yun Parang kilalang kasama ka namin. Katulad nito ni Ponggoy. Nakakulab sila Sir Joko. Doon to kung gawain din nila Sir Joko doon. Siyempre mag-iisip na rin ako noon, di ba? Kayo, bahala kayo. Pero next content. Ito, marami nagre-request sa akin ito. Sobrang dami. Dahil lang Ito, yung tungkol do sa ulo daw na yung nawawala daw ang ulo na sabay na disgrasya, no? Inuna pa ng mga tao. Wait lang hindi kasi na-replay yung
Hindi kasi nare-replay. Ito. Dito nag-start yung video. Tingnan natin ha, mga min ha. Ito yung inaabangan nyo, di ba? Dahil ayusin ko lang to. Nagme-message lang sa akin si Solja eh. Dahil lang ha, wait lang. Ayusin lang natin. Yan to. Ito yung nangyari. Ang galing doon sa mga UNESCO. Ito sa may Maligaya Street yan. Yan na mag-uumpisa mo wala yung ulo. Ayun, ang tanya. Ayan, glitch ba? Masira yung CCTV natin. Ayun mo. Oo nga no. Check Lalo na dito. CCTV, bakit ganyan? Wala yung ulo. Pati nga ng bangga. Kasi yung Ito yan. camera. Ito na yung jeep dito. Ayun o, bilis. Ayun, nawala ng preno. Ayun. Hindi ko na itutuloy kasi ano eh. Wait lang. Kaya, So nasagasaan yung babae no. hindi talaga makakaligtas. Yun nga eh. Lasing ba yung driver? Tapos inuna pang mag-video ng iba no. Grabe yung driver. So yun. Ano ba yung issue dito sa video na to? Nawawala yung ulo niya. Tapos, ano ba yung iniisip yung paranormal dito? Yung may connection. Ngayon, wait muna. I-address mo, fake ba itong, scripted ba itong video na to? Wag muna natin pag-usapan yung scripted. Dun muna tayo sa kung ito ay totoo. Ha? Kung ito ay totoo, sige, wag natin isipin na scripted to. Kasi may nababasa akong comment kasi dyan na scripted. Mukha kasing scripted yung reaction ng mga tao. Pero alisin muna natin yun. 'Di ba? Pagpalagay na natin na ito ay totoong event na nangyari. Now, dito nag-start. Ano ba yung tinitingnan yung paranormal dito? Yung nawawala ang ulo niya, then nasagasaan siya ng jeep. Yun ba yun? Pustahan tayo, maki-KMJS to, nag-viral eh. 'Di ba? So, dahil nawawala yung ulo niya, parang sign yun na mamamatay siya. Yun ba? So, panoorin natin yung video, no? Nakapula. Ito si ate. Dito sa part na to, hindi naman nawawala ang ulo niya dito sa part na to eh. Kasi nga, maraming nag-move. Maraming movement na nangyayari. Ang galing doon sa mga UNESCO. Ito sa may Maligaya Street. Tapos ito, minimal yung movement na nangyayari. Dito na nag-start mag-glitch. Oo, glitch yung yung nangyayari sa CCTV. Ano ha? Yan na mag-uumpisa mo wala yung ulo. Diba nawawala na yung ulo niya? Na kung tutuusin, hindi lang naman sa kanya nangyayari yon, pati yung tao na nasa likod niya, nawawala din ang ulo. Wait lang ha. Hindi kasi nare-rewind eh. Kung makikita mo yung tao sa likod niya, nag-glitch din. Ayan, glitch ba? Bakit nangyayari yan, yung glitching na yan? Kasi, Masira pakinggan natin yung explanation ng Corridor Crew. Ginagamit ko to eh. Pag i-identify yung glitch yung glitch sa CCTV, 'di ba? Ginagamit ko lagi reference ito eh. Dahil nag-debunk na sila dito. So ito yung explanation para sa mga hindi pa nakakapanood. Ganito yung explanation ng glitching. So, nangyayari sa mga CCTV yan. Solid, but the person who's moving is basically just turning into a big motion blur as they keep going across. The reason he's disappearing over there is because the only reason he's being illuminated is because the camera itself is pushing out infrared light into the space for it to pick up Hindi, ito. the central area of where the infrared light is. Because look how bright everything is. Ito. His camera's getting screwed up. So, ito yung pinaka the best na explanation eh.
Whoa, interesting. I-rewind natin ng konti yung video ha. Ito, i-explain ito ng mga video expert. So may nakitang naglalakad dyan. Diba? Nag-glitch din, nawawala din yung katawan. Ito naman, katawan yung nawawala. Whoa, interesting. His camera's getting screwed up. That's a cool like data mosh effect going on. Okay, I wonder if this is just the codec glitching out and not updating parts of the image as the person walks through it. So the parts that say static, basically the computer goes, okay, I'm just gonna give you a picture. And you just hold this picture until I tell you that there's new data there. And that's basically how it saves space in terms of compressing the video. So like the house, the tree, everything around here that's not moving, it's basically just a still picture that's been told to just stay on frame for as long as possible. And so as this person gets close, it could be glitching out and keeping some of that there and not updating it with new information. Because it's dark and you just have one tiny little moving thing on screen, it could be that it's just too little movement to trigger the codec to create a new keyframe basically to add new data to it or to add new data to that block. Naiintindihan yung explanation, English kasi no? Pero ang pagkakaintindi ko doon sa sinabi ni Kuya na nag-i-explain, balik tayo doon sa video. 'Di ba? Napapansin nyo, pagka maraming gumagalaw, hindi nag-glitch. Pag maraming gumagalaw sa screen, nangyayari yung glitching pag mag-isa lang ang mag-isa lang yung gumagalaw or napaka-minimal ng movement. Kasi ang trabaho daw kasi ng codec ng CCTV ay mag-compress ng video para makapag-save ng space. So para makapag-save ng space, hindi sila mag-create ng bagong frame. Ang i-update lang nila kung alin dyan yung may movement lang, which is dito, ang may movement lang dito, itong tao, pati yun nandun. So basically, itong nasa paligid niya, picture lang to, hindi ito video. Ang ina-update lang, itong may gumagalaw. Tingnan mo ha. Ngayon, kaya nawawala-wala yung ulo niya, maputi kasi yung ulo ni ate, pag natatama siya dito sa mga bagay na kasing kulay niya rin, ini-interpret ng codec ng CCTV yon na yun din yon. Kasi napakaliit na part yung ulo eh. Ang nakikita lang natin na naiiba yung pula niyang suot. Tama? Dito lang tayo nakafocus, pero kung mapapansin nyo, meron kasi din doon na isang tao na nag-glitch din, hindi nyo pinapansin. Diba? Lalo na dito, mag-isa na lang kasi siya naglalakad dito. So basically, itong background nito ay picture na lang to, hindi to video. Ang video na ito lang. Nakapatong lang siya. Nag-glitch yung bandang ulo kasi yung kulay ng kutis niya kasi halos kasing kulay na nito eh. Parang pag malayo kasi pag maputi ang isang bagay, nagbe-blend siya dito eh. Unlike ito, pulang-pula at ito ay blue-blue. Ibang-iba ito do sa background color. Pero basically ito, mga picture lang ito, yung nasa paligid. Ang ina-add lang dyan ng codec ito para save sa space ng CCTV. Nangyayari yung glitching na yan. Pati nga nung bangka. Diba? Kaya yung ang sign ng glitching kasi yung parang may trail eh. Yung parang meron siyang naiiwan na parang usok. Ibig sabihin nag-glitch yun. Camera. Ito na yung jeep dito. Ayun no, bilis. Now, dito sa... Ay. Tsaka ulit na naman, napindot ko kasi. Yeah, sige ulitin. Pansin mo, hindi nag-glitch ang ulo niya pag ang dami nila. Ang dami kasing movement eh. Kaya na-force yung CCTV na lahat yan i-update. Diba? Minimal ang glitching pag maraming tao. Ang galing doon sa mga ito sa may Maligaya Street yan. Ngayong konti na yung tao, tinan mo yung kasama niya dito, nag-glitch din. Huwag niyong pansinin to si ate ha, yung kasama niya, pansinin mo. Yan ang mag-uumpisa mo wala yung ulo. Ang kanya. Ayun o, nag-glitch din yung nandun o. Yung glitch ba yan? Si Diba? TV natin. So, dito tayo ngayon. Kasi kay Sanchez yung CCTV, bakit ganyan? Wala yung ulo. Pati nga nung bangka. Kasi yung Correct.
Camera. Ito naman yung jeep dito. Ayun, no? Bilis. Ayun, nawala ng pwede. So, tumatakbo na yung babae, ano? Labunggo siya. Talaga makakaligtas. Yun nga eh. Kasing din driver. Talaga nakahanda na agad yung video nila, no? Ewan ko, parang na-scriptan ako. Totoo ba talaga nangyari to? O, let's say totoo, no? Grabe yung driver. So, ang sinasabi nyo, nire-relate nyo na nawawala-wala ang ulo niya, then masasagasaan siya. Ibig sabihin, may sign na, no? Yun ba iniisip niya dito sa video na to? May sign na kasi kapag nawawala ang ulo mo, ibig sabihin mamamatay ka. Yun kasi yung sign eh. Pero 'di ba ang dami nang nagva-viral na ganyan na mga walang ulo na wala naman nangyayari. Kung gagamitin ko yung logic na yon, bakit yung mga ibang nakakapture sa CCTV na nababangga, hindi naman nawawala ang ulo? Eh mamamatay na sila. Requirement ba na kailangan mawala ang ulo mo sa CCTV bago ka mabangga? 'Di ba maraming meron pang isang diyan na nasagasaan ng big bike eh. Hindi naman nawala ang ulo nun eh. CCTV. Yung sa Manila to eh. Sana ba yan? Ito. Ito naman estudyante. O, di ba? Nasagasaan siya. Hindi naman nawala ang ulo niya eh. Hindi ko nila itutuloy kasi baka ma-YouTube tayo eh. Kasi di ba, nasagasaan, estudyante naglalakad yan, nasagasaan ng hindi naman nawawala ang ulo nila eh. Nagkataon kasi na maraming movement dun sa camera. Oh. O, biglang sasagasaan sila ng patay yan. Di ba yan? Nasawi ang isang grade 10 student. Pero hindi nawala ang ulo niya. Ang iniisip na lang kasi doon ay confirmation bias na lang. Granting na yung image ni ate nawala ng ulo yon nung kinukunan pa lang nung una, nawala ng ulo yon at hindi naman siya nasagasaan, makakalimutan nyo na yun eh. 'Di ba? Parang pakiramdam lang yan. Or let's say ganito, no? Merong isang tao na tingin ng tingin sa'yo. Let's say nakaupo ka sa luneta. Tapos may isang tao na tingin ng tingin sa'yo. 'Di ba? Tingin ng tingin sa'yo. Then, nung bandang huli, ay inisnatchan ka pala nung lalaking tingin ng tingin sa'yo. Nagkaroon ngayon ng meaning yung pagtingin sa'yo, kaya pala kanina, tingin ng tingin sa akin, yan, snatcher pala. Pero kung halimbawa tingin ng tingin sa'yo yung lalaki, tapos hindi ka naman na-snatchan, makakalimutan mo na yun eh. Diba? Hindi sa lahat ng oras kasi, hindi magkakakonek yung mga bagay-bagay. For example, ganito, no? Palagi ko example to eh. Bago pa sumakay ka ng eroplano, masakit na ang tiyan mo. Diba? Masakit na yung tiyan mo. Na pupupo ka. Nag-CR ka, naiwan ka ng eroplano. Biglang nag-crash yung eroplano. Sasabihin mo, kaya pala ganun ang nangyari, niligtas ako. Pero kung i-rewind mo, jebs ka na CR ka, naiwan ka ng eroplano, hindi naman nag-crash ang eroplano, makakalimutan mo na yung connect nun eh. 'Di ba? Ang nangyari kasi doon, confirmation bias na lang. Nagkataon na nag-glitch yung CCTV at nasagasaan siya. Not necessarily na magkadugtong yun. Kasi may nangyayari, katulad nitong example ko na to, nasagasaan siya, hindi naman nawala ang ulo niya eh. I think walang kinalaman yung pagkawala ng ulo sa sinagasaan siya ng jeep. Kasi meron naman talagang mga bagay na nagkakataon eh. Hindi naman porkit nagkataon ay paranormal na. 'Di ba? So tumama ka sa weteng, paranormal ba 'yon? Tumama yung tinayaan mo na Nagkataon na tumama yung tinayaan mo.
Nangyayari yan. May probability naman yan eh. Kahit pa loto pa yan, di ba? Di ba? Ang hirap manalo sa loto. Pero may tumatama sa loto. Ano ba yon? Paranormal ba yon? Di ba? Mako-consider kung paranormal yan, kung nakikita ko, biglang lumutang si ate, no? Then, dinala siya sa harap ng jeep na rumaragasa. Yung mga ganon. Pero pag yung nawala ang ulo na ganyan, I think walang connect yun. Nagkakataon talaga yung mga bagay-bagay na hindi natin ma-explain. Di ba? May nangyayari talagang nagkakataon. Doesn't mean na paranormal. Lalo na kung yung mga nangyayari explainable naman. Paano ba di ba panay ang rinig nyo sa akin ng confirmation bias, no? Panay ang rinig nyo sa akin ng confirmation bias. Paano ba nagwo-work ang confirmation bias? Kasi naghahanap ka kasi ng reason dun sa isang bagay. Katulad niyan, nung nasagasaan siya, hindi kasi nakikita na namin kanina sa sa CCTV, nawawala na ang ulo niyan eh. 'Di ba? For example, ito yung confirmation bias sa sa manghuhula naman let's say ako manghuhula ako, nagpahula kayo sa akin. Sasabihin ko dito, alam mo, may darating na swerte sa'yo. Maghintay ka lang. 'Di ba? May darating na swerte sa'yo. Kahit na paglabas mo ng bahay ko, nasagasaan ka dyan, 'di ba? Na-deads yung manok mong inaalagaan. Hindi mo iisipin na malas yon. Iisipin mo pa rin yung sinabi kong siswertehin ka. Hihintayin mo pa rin yung swerte, magiging positive ka pa rin. Kahit baliktarin mo, sasabihin ko naman sa'yo, mamalasin ka ngayon. Kahit pa nakatanggap ka ng balita na ikaw ay nanalo sa raffle, ang anak mo ay nakapasa sa exam, hindi mo iisipin swerte yon kasi ang aabangan mo, yung sinabi kong mamalasin ka. Yun ang tinatawag na confirmation bias. Yung hahanapan mo ng dahilan. Di ba? Maiintindihan nyo yan pagka na-upload na namin yung video namin sa Marilaki. Kasama yan doon sa diniscuss doon. Now, ang hatol ko dito, paranormal ba to? Hindi. Explainable yung glitching eh. Yung pagkakataon na nawala ang ulo niya tapos sinagasaan siya. Meron namang nasasagasaan na hindi nawawala ang ulo eh. Sa CCTV pa yan ha. Ngayon, kung paniniwalaan nyo yung ipipilit nyo na totoong kababalaghan yun, di ba, kalayaan nyo naman yan eh. Pero tinanong kasi ako kung ano yung masasabi ko. Now, dako naman tayo doon sa pagiging scripted nito. Pagiging scripted nito. So, ito yung mga naobserbahan ko kasi dito sa video na to, no? Walang ulo sa CCTV, patay daw na nasagasaan. Ito yung isang video na. Play natin ha. Nakapula. Ayan, kaya. Saan galing yan? Ang galing doon sa mga ito sa may Maligaya Street yan. So, yung naniniwala naman ako, yung glitch naman hindi naman scripted yan. Doon tayo doon sa time na nabangga na ito. Yan ang mabuti sa mawala yung ulo. Ay, tanya. Ayan, glitch ba yan? Masira yung CCTV natin. Yun o. Check kay Sanchez yung mga CCTV, bakit ganyan? Wala yung ulo. Ito yung anong bangka? Kasi yung part ko. Ito yan. Camera. Ito naman yung jeep dito. So, ito na yung jeep, Haragasa na. Bilis. Baka mamaya shooting kasi ito ng shooting ito ng pelikula. Ganun ba? Nawalan ng premyo. Kasi titignan mo parang talaga Hindi, baka mali ako, no? Ako lang ba yung nagdududa? So, nabangga siya, no? Nabangga siya. Oh. Ang pinaka-giveaway sa akin na ito ay peke. 'Di ba? Hindi talaga makakaligtas. Yung mga tao, parang may crowd control eh.
Parang may crowd control na Nga eh. hanggang dyan sila tapos nakahanda na agad yung mga cellphone. Na kung gusto mo talagang videohan yan, kung gusto mong videohan yan, pupunta ka sa bandang harap niyan. Nandun yung mismong aksidente, wala sa likod eh. Maling-mali, Grabe yung driver. Nakapula. Tsaka ito, February 23 nangyari pala. Ayon doon sa date ng CCTV. February 23 siya nangyari, pero ba't hindi siya na news? Saan galing yan? Ang galing doon sa ito sa may... Ayan 2/23/2025. So February 23, ano na ngayon? March 5. Maligayas ka dyan. Diyan na mag-uumpisa mo wala yung ulo. Ayun. Ay, tanya. Hindi kasi na-forward to eh. Ayun, glitch ba yan? Masira yung CCTV natin. Ayun o. Pacheck kay Sanchez yung... For me, hindi, malay mo, kung may makakapagpatunay. Sabi, ito daw ay sa Novaliches daw to eh. Mga taga Novaliches dyan, may nabalitaan ba kayong ganito? Patingin ng bangka. Kasi yung part. Camera. Ito naman yung jeep dito. Ayun o, bilis. Wait. Ayun, nawala ng preno. Ayun. Kaya lumilalim. Hindi talaga makakaligtas. Yun nga eh. Tsaka binugbog agad yung driver Hindi yung driver. Grabe yung driver. Nakapula. Wala kung tutuusin pag na-aksidenteng ganyan, dapat yung mga tao lalapitan na yung nabangga, doon sila magbi-video, di ba? Anong bibidyohan nila sa puwet ng ng jeep? Di ba? Doon lang tayo sa may Ito explainable naman yan eh, yung glitch na yan eh. Explainable yan. Nangyayari yung glitch na yan. So, lalakad si ate. Diba? Tapos darating na yung jeep. Na baka nga ito mga props lang to eh. Tsaka ano naman intention, bakit siya yung babanggain, binangga siya. Siyempre, hindi pa bumababa yung mga tao, Tapos ito, automatic bubugbugin agad yung driver. Hindi mo na unahin yung pasyente. Dito ako nagtataka sa movement ng mga tao eh. Alam mo yung automatic may crowd control, yung biglang hanggang dyan lang sila. May imaginary line. Di ba? Na kung tunay yan, yung mga magvi-video na yan, pupunta yan sa harap. Nakahanda na nga mag-video eh. Minsan nga cellphone nga, ito ang binibidyo yung puwet ng jeep eh. Anong bibidyohan nyo sa puwet ng jeep? Tsaka biglang nagkumpol sila doon. Hindi ba kayo pwedeng pumunta sa harap para ma-videohan nyo yung pangyayari? Di ba? Anyway, mga kababayan ko. Kayo, hindi. Ako pinaliwanag ko naman kung kahit na anong side, yung side na yun ay kung yun ay totoo at side na ito ay scripted. So, yan lang po muna, Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.